Maghanda para sa isang revelasyon na magpapayanig sa iyong MJ paniniwala. Naisip mo na ba kung ano talaga ang nangyari sa Sodoma at Gomora? At paano kung sabihin ko sa iyo na ang kuwentong ito ay maring magbago ng lubusan ang iyong pananaw sa mundo? Malapit na naming ibunyag ang MJ lihim na hahamon sa lahat ng iyong akalaing alam mo. Maghanda ka para sa isang kapanapanabik at kontrobersyal na paglalakbay. Handa ka na ba? Simulan na natin. Narinig mo na ba ang lumang kuwentong iyon tungkol kay Abraham at kung paano siya nakatanggap ang MJ misteryosong bisita? Isipin ito. Isang napakainit na araw, nasa tuktok ang araw, at nakaupo si Abraham sa entradang kanyang tolda. Sinusubukang umiwas sa init. Bigla niyang nakita ang tatlong estranghero na paparating. Walang pag-alinlangan, tumakbo siya papalapit sa kanila. Parang eksena sa pelikula. Hindi ba? Lumuhod si Abraham nang malalim sa harap ng MJ bisita at sinabi ng may buong kagandahang loob. MJ kaibigan, kung bibigyan niyo ako ang karangalan ng inyong pagbisita, mangyaring huwag kayong umalis nang hindi muna nagpapahinga. Hayaan niyong magdala akong tubig para may paghugas niyo ang inyong MJ pa at makaupo sa lilim ang MJ punong ito. At siyempre, maghahanda ako ng konting tinapay para may balik ang inyong lakas bago kayo magpatuloy sa paglalakbay. At alam mo ba kung ano ang mas kamangha-mangha? Tinanggap ng MJ estranghero ang alok. Si Abraham hindi nag-aksaya ng oras ay nagpunta kay Sarah, ang kanyang asawa, at hiniling na ihanda ang pinakamainam na pagkain. Siya mismo ang nagmasang harina at naglutong tinapay. Pumili siya ang isang guya mula sa kawan at inutos sa isang alipin na ito'y lutuin. Sa madaling panahon, naghain siya ang kompletong pagkain sa lilim ng MJ puno. Ngayon, isipin ang eksena. Si Abraham, isang matanda na, tumatagbo para paglingkuran ang kanyang MJ bisita ng may ganitong dedikasyon. At habang sila'y kumakain, nandun siya maingat at magalang. Tinitiyak na ang lahat ay perpekto. Ito'y hindi lamang kagandahang loob, kundi isang halimbawang pagiging bukas palad at respeto na nagpapaisip sa atin kung paano natin tinatrato ang iba sa ating sariling buhay. Naisip mo na ba kung ano ang gagawin mo kung makatanggap kang hindi inasahang MJ bisita? Magiging kesing bukas palad ba tayo tulad ni Abraham? Habang tinatamasa ni Abraham at tening kaniyang MJ bisita ang pagkain sa lilim ng MJ puno, isang mas pambihirang sandali ang malapit ng maganap. Ang MJ bisita, na hindi simpleng MJ manlalakbay, ay nagsimulang mag-usap tungkol kay Sarah, ang asawa ni Abraham. Interesado, tinanong nila si Abraham kung nasaan siya. Nang may katahimikan, sinabi ni Abraham na si Sarah ay nasa tolda, abala sa kanyang MJ gawain. At sa sandaling iyon, ang isa sa MJ bisita ay nagbigay ng isang pahayag na magbabago magpakailanman sa buhay ni na Abraham at Sarah. Sa darating na tagsibol, babalik ako para muling bisitahin kayo at sa panahong iyon, si Sarah, ang iyong asawa, ay magkakaroon ng anak. Sinabi ang isa sa MJ bisita ng may solemnidad at punong pangako. Ngayon, isipin ang eksena. Si Sarah na nakikinig sa usapan mula sa lubang tolda ay tumugon ng may hindi paniniwala. Si Sarah na matanda na at matagal nang walang pag-asa na maging ina ay natagpuan ang pangako na ito na nakakagulat kaya siya ay nagsimulang tumawa. Hindi ito isang tawang kawalang-galang kundi isang tawang hindi paniniwala na may halong bahidang ironya. Naisip niya sa kanyang sarili, pagkatapos ang napakaraming taon, tutubang magkakaroon akong kasiyahan na maging ina. Gayon na kami ang aking asawa ay sobrang tanda na. Ito'y isang reaksyong ganap na tao, punong emosyon at konting pag-alinlangan. Pagkatapos ng lahat, sila ni Abraham ay lampas na sa edad kung kailan inasahang magkaroon ng MJ anak. Ang ideya ay tila imposible. Ngunit ang Panginoon, na napansin ang tawa ni Sarah, ay bumaling kay Abraham at nagtanong na may malalim na katanungan. Bakit tumawa si Sarah? Nagtatanong ba siya kung kaya ko itong gawin? Mayroon bang bagay na imposible para sa Panginoon? Ako'y babalik sa susunod na taon at si Sarah ay magkakaroon ng anak. Ang tanong na ito ay hindi lamang para kay Abraham kundi para sa eting lahat na sa ilang sandali ay nagdududa sa kung ano ang tila imposible. Si Sarah, nagulat at marahil bahagyang natakot sa katiyakan ng Panginoon, ay itinatanggi na siya ay tumawa. Ngunit ang Panginoon,
Nang may pasensya at katatagan ay nagit. Hindi, ikaw ay tumawa. Ang sandaling ito ay lubos na nagbubunyagan kondisyon ng tao. Madalas tayong natatagpuan sa MG sitwasyon kung saan ang pag-asa ay tila nawawala. Kung saan ang MG pangako ay tila malayo at impossible. Ngunit ang kuwento ni Sarah at Abraham ay nagpapakita na mayroong mas malaking pangako. Isang banal na kapangyarihan na maring magbago ng ating MG sandali ang pinakamalaking pag-alinlangan sa MG hindi inasahang himala. Naranasan mo na bang magduda sa isang bagay na tila impossible? Ngunit sa kaibuturan ng iyong puso ay inasam mong magkatotoo ito. Si Sarah at Abraham ay isang makapangyarihang paalala. Kahit sa ating pinakamalaking pag-alinlangan at takot, laging may mas malaking pangako na naghihintay na matupad. Ang kanilang kuwento ay nag-anyaya sa atin na maniwala, na panatilihin ang pananampalataya at maghintay sa MG himala kahit na ang pag-asa ay tila halos mawala. Ang panggakong ito na ginawa sa isang karaniwang araw, sa ilalim ang ginitang araw, ay magbabago magpakailanman sa landas ang kanilang buhay at magtuturo sa atin ang isang mahalagang aral tungkol sa pananampalataya at pagtitis. Matapos ang pagkain, ang MG bisita ay tumayo at inikol ang kanilang tingin sa malayong lungsod ang Sodoma. Si Abraham, mausisa at nag-alala, ay sumama sa kanila upang magpalam. Noon nagsimulang magmuni-muni ang Panginoon kung dapat niyang ipahayag kay Abraham ang mangyayari sa Sodoma at Gomora. Alamang Panginoon na si Abraham ay nakatagdang maging patriarka. Ang isang malaking bansa at na ang lahat ng bansa sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan niya. Kaya't nagpasya siyang hindi itago ang plano at ibinahagi ang kanyang MG intensyon. Ang sigaw laban sa Sodoma at Gomora ay napakalakas. At ang kasalanang ginagawa nila ay labis na mabigat. Nagpasya akong pumunta ng personal at surin kung ang MG gawin ng MG naninirahan sa MG lungsod na ito ay talagang kasing samang sigaw na nakarating sa akin. Kung hindi, malalaman ko. Si Abraham na napagtanto ang bigat ng sitwasyon ay lumapit sa Panginoon ng may tapang na hinaluan ng kababaang lubat nagtanong. Wawasakin bang Panginoon ang lungsod nang hindi inililigtas ang 50 matuwid na naninirahan dito? Tiyak na hindi gagawin ng Panginoon ang ganun, na ituring ang MG matuwid at MG makasalanan ang pareho. Wawasakin ang parehong MG ito. Hindi ba dapat ang hukom ang buong mundo ay kumilos ng makatarungan? Sumagot ang Panginoon ng may katatagan, ngunit may kasama ring habag. Kung makakakita ako ng 50 matuwid sa lungsod ng Sodoma, ililigtas ko ang buong lungsod dahil sa kanila. Ngunit hindi tumigil dun si Abraham. Sa isang pag-usap na puno ang pagalang at tapang, nagpatuloy siya sa pagsusumamo para sa lungsod. Bawasan niya ng paunti-unti ang bilang ng MG matuwid sa kanyang MG tanong. Paano kung mayroon lamang 45 matuwid? Paano kung 40? Paano kung 30? Paano kung 20? Paano kung 10 na lang? Sa bawat tanong, ang Panginoon ay sumagot ng may pasensya, na sumasa ngayon na ililigtas ang lungsod kung matagpuan ang ganitong bilang ng MG matuwid. Ang palitang ito sa pagitan ni Abraham at ang Panginoon ay malalim na makataw at nakantig, na ipinapakita ang habag ni Abraham at ang awang Diyos. Sa pagtatapos ang masidhing pagsusumamo na ito, umalis ang Panginoon at si Abraham ay bumalik sa kanyang bahay. Ang masigasig na pagsusumamo ni Abraham para sa MG na ninirahan sa Sodoma ay nagpapakita hindi lamang ang kanyang habag, kundi pati na rin ang kanyang tiwala sa katarungan at awang Diyos. Nagmakawa siya ng buong kababang loob na naniniwalang may MG taong matuwid sa Sodoma at ang kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos, malayo sa pagiging isang aktuang pagsuway, ay isang pagpapahayag ang kanyang malalim na pananampalataya at pag-asa sa kabutihan ng Panginoon. Ang pag-uusap na ito ay nagtuturo sa atin tungkol sa kahalagahan ng pagsusumamo, ang empatiya, at ang paniniwala sa banal na katarungan. Si Abraham, sa kanyang mapagpakumbabang tapang, ay ipinapakita na posible ang makipag-usap sa Diyos, magtanong ng may pagalang, at huminging awa kahit para sa MG pinakapariwara. Ikaw ba? Naramdaman mo na bang magmakawa para sa iba, na naniniwala sa kabutihan at katarunggang higit sa ating pag-unawa? Si Abraham ay nagbigay inspirasyon sa atin na maniwala na ang ating MG at tinig ay maring magkaroon ng epekto,
kahit sa pinakamadilim na MJ sandali. Sa gabing iyon, dumating ang dalawang anghel sa lungsod ng Sodoma at natagpuan si Lot na nakaupo sa tarangkahan ng lungsod. Karaniwan sa MJ panahong iyon na ang MJ matatanda at MJ leader ay nagtitipon sa MJ tarangkahan upang pag-usapan ang MJ mahahalagang bagay at lutasin ang MJ pagtatalo. Nang makita ang MJ anghel, agad na tumayo si Lot at tinanggap sila ng may kagandahang loob. Inanyayahan sila sa kanyang tahanan. Pakiusap, MJ Panginoon, pumarito kayo sa bahayang inyong lingkod. Magpalipas kayo ng gabi at maghugas ang inyong MJ pa. Bukas, mari kayong magpatuloy sa inyong paglalakbay na may panibagong lakas. Sabi ni Lot, nang may pagalang at pag-alala. Sa simula tumanggi ang MJ anghel sa alok. Sinasabing magpapalipas silang gabi sa plazang lungsod. Ngunit nagpumilit si Lot ng labis na sa huli ay pumayag sila at pumunta sa kanyang tahanan. Nagluto si Lot ng isang handaan para sa kanyang MJ bisita, kasama ang alak at tinapay na walang pampalsa, at magkasama nilang tinamasa ang pagkain bago matulog upang magpahinga. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Ang MJ lalaking Sodoma, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, mula sa bawat sulokang lungsod, ay pinalibutan ang bahay ni Lot. Sila'y sumigaw kay Lot na hinihiling na ilabas niya ang MJ bisita upang sila'y makilala ng malapitan. Isang eufemismo para sa pang-abusong sexual. Kritikal at delikado ang sitwasyon. Lumabas si Lot upang harapin ang pulutong. Isinara ang pinto sa likod niya upang protektahan ang MJ bisita. Nang may tapang at pagkadesperado, ipinakiusap niya sa MJ lalaking Sodoma. Pakiusap, MJ kaibigan, huwag kayong gumawang krimen na ito. Narito ang aking dalawang anak na babae na hindi pa nakipagtalik sa lalaki. Hayaan niyo akong dalhin sila sa inyo at gawin niyo sa kanila ang sa tingin niyo'y mabuti. Ngunit huwag niyong gawin ang anuman sa MJ lalaking ito, sapagkat sila'y nasa ilalim ng proteksyon ng aking bubong. Ipinapakita ng MJ salita ni Lot ang pagkadesperado at ang matinding pagwawalang bahala sa moral na sitwasyon sa Sodoma. Kahit na sinusubukan niyang protektahan ang kanyang MJ bisita, inialok niya ang kanyang sariling MJ anak na babae, isang kilos na nagmumula sa kawalan ng pag-asa at moral na kaguluhan na kanilang kinalakihan. Ngunit tinanggihan ng MJ lalaking Sodoma ang alok at lalo pang nagalit. Sinimulan nilang pilitin si Lot. Sinusubukang sirain ang pinto. Noon ay namagitan ang MJ anghel ng may pag-apurang aksyon. Inilahad nila ang kanilang MJ kamay. Hinila si Lot papasok sa bahay at isinara ang pinto. Pagkatapos, binulag nila ang MJ lalaki sa labas kaya't hindi nila mahanap ang pinto. Tinanong ng MJ anghel si Lot kung may iba pang kasapi ang kanyang pamilya sa lungsod. MJ anak na babae o iba pang kamag-anak. At inutusan siya na ilabas sila kaagad. Ipinaliwanag nila na naroon sila upang sirain ang lungsod sapagkat ang sigaw laban dito ay naging napakalakas sa harap ang Panginoon na isinugo niya ang MJ anghel upang wasakin ito. Tumakbo si Lot upang balan ang kaniyang MJ manugang, na MJ ay kakasal sa kaniyang MJ anak na babae. Sinabi niya sa kanila, bumangon kayo at umalis sa lugar na ito, sapagkat ang Panginoon ay malapit nang wasakin ang lungsod. Ngunit inakalang kaniyang MJ manugang na siya ay nagbibiro lamang at hindi siya sineryoso. Sa pagsikat ng araw, pinagmamadali ng MJ anghel si Lot, ang kaniyang asawa at ang kaniyang dalawang anak na babae. Sinasabing, bumangon kayo at umalis dito upang hindi kayo lamunin ng parusang lungsod. Ngunit nagalinlangan si Lot. Ang MJ anghel, dahil sa awa ang Panginoon, ay hinawakan sila sa MJ kamay, sina Lot, ang kaniyang asawa at ang kaniyang dalawang anak na babae, at inilabas sila sa lungsod. Inutusan nila si Lot na tumakbo papunta sa MJ bundok at huwag nang lumingon pabalik, ni tumigil man sa alinmang lugar sa lambak. Tumakbo ka upang iligtas ang iyong buhay, huwag lumingon pabalik, ni tumigil sa alinmang lugar sa lambak. Pumunta ka sa MJ bundok upang hindi ka lamunin, sabi ng MJ anghel. Si Lot, natakot piya rin, ay humiling na magtago sa isang malit na lungsod na malapit na tinawag na Zoar, na nagsasabing hindi siya makakaligtas kung tatagbo papunta sa MJ bundok. Ang MJ anghel ay pumayag sa kanyang kahilingan at sinabi sa kanya na magmadali.
sapagkat hindi nila magagawa ang anuman hanggang sa makarating siya dun. Pagdating ni Lot at ang kanyang pamilya sa Zoar, pinaulanan ng Panginoon ng asupre at apoy ang Sodoma at Gomora. Ganap na winasak ang MG lungsod at ang kanilang MG naninirahan. Ang asawa ni Lot na sumuway at nagusisa ay lumingon habang tumatakbo at naging isang haliging asin. Ang aksyon na ito ang pagsuway ay isang malungkot na palalang paghuhusga ang Diyos sa lungsod. Kinabukasan, si Abraham ay pumunta sa lugar kung saan siya nakipag-usap sa Panginoon. Tumingin sa Sodoma at Gomora. Nakita niya ang usok na umakyat na parang usok ang pugon. Nalalang Diyos si Abraham at dahil sa kanya, iniligtas si Lot mula sa pagkawasak. Ang kuwentong ito ay nagpapakita ang kalaliman ng kasamaan ng Sodoma, ang gawang Diyos sa pagliligtas kay Lot at ang kanyang pamilya, at ang matinding paghuhusga sa isang lungsod na nagpatuloy sa kasamaan. Ito ay isang makapangyarihang kuwento tungkol sa katarungan, awa at ang magyabunggan gemji pagpili ang tao. Sa pagsikat ang araw, pinagmamadali ang gemji anghel si Lot, ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak na babay na lisanin ang Sodoma. Bumanggon kayo, dalhin ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babay na naririto, upang hindi kayo lamunin ang parusang lungsod, sabi ng MG Anghel. Ngunit nagalinlangan si Lot marahil dahil sa pagkabigla sa tinding sitwasyon o sa kahirapan ang pagalis sa lahat ng kanyang kilala. Ang MG Anghel, na pinakilos ng awang Panginoon, ay hinawakan sa MG kamay sina Lot, ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak na babae at inilabas sila sa lungsod. Pagkalabas, isa sa MG Anghel ay nagutos sa kanila nang may pagkapurahan. Tumakbo ka upang iligtas ang iyong buhay. Huwag lumingon pabalik. Ni tumigil sa alinmang lugar sa lambak. Pumunta ka sa MG bundok upang hindi ka lamunin. Si Lot, natakot piyarin at marahil ay naghahanap ang mas madaling paraan, ay humiling sa MG Anghel na payagan siyang magtago sa isang maliit na lungsod na tinatawag na Zoar. Nagpaliwanag siya. Pakiusap, MGA Panginoon, tingnan ninyo kung paano nakasumpong ang pabor ang inyong lingkod sa inyong MG mata at ipinakita ninyo ang malaking awa sa pagligtas sa aking buhay. Ngunit hindi ko kayang tumakbo papunta sa MG bundok, sapagkat maabutan ako ng kalamidad at ako'y mamamatay. Tingnan ninyo, naroon ang isang malit na lungsod na sapat na malapit upang makatakas ako. Pahintulutan ninyo akong tumakbo papunta roon, at ang aking buhay ay maliligtas. Pumayag ang MG Anghel sa kahilingan ni Lot. Sige, pinagbigyan kita sa kahilingang ito. Hindi ko wawasakin ang lungsod ng Zoar na iyong binanggit. Ngunit magmadali ka, sapagkat wala kaming magagawa hanggang makarating ka roon. Kaya't ang malit na lungsod ay tinawag na Zoar na nanggangahulugang malit. Pagdating ni Lot at ang kanyang pamilya sa Zoar, pinaulanan ng Panginoon ang gasupre at apoy ang Sodoma at Gomora. Ganap na winasak ang MG lungsod. Lahat ng naninirahan doon at ang MG halaman sa paligid. Ito ay isang ganap na pagkawasak, isang matinding paghuhusga sa kasamaan ng MG lungsod na ito. Sa pagsikat ng araw, pinagmamadali ng MG Anghel si Lot, ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak na babae na lisanin ang Sodoma. Bumanggon kayo, dalhin ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae na naririto, upang hindi kayo lamunin ang parusang lungsod, sabi ng MG Anghel. Ngunit nagalinlangan si Lot, marahil dahil sa pagkakabigla sa tinding sitwasyon o sa kahirapan ng pagalis sa lahat ng kanyang kilala. Ang MG Anghel na pinakilos ng awang Panginoon ay hinawakan sa MG kamay sina Lot, ang kaniyang asawa at ang kaniyang dalawang anak na babae at inilabas sila sa lungsod. Pagkalabas, isa sa MG Anghel ay nagutos sa kanila ng may pagkapurahan. Tumakbo ka upang iligtas ang iyong buhay. Huwag lumingon pabalik, ni tumigil sa alinmang lugar sa lambak. Pumunta ka sa MG bundok upang hindi ka lamunin. Si Lot, natakot pa rin at marahil ay naghahanap ang mas madaling paraan, ay humiling sa MG Anghel na payagan siyang magtago sa isang maliit na lungsod na tinatawag na Zoar. Nagpaliwanag siya. Pakiusap, MG Panginoon, tingnan ninyo kung paano nakasumpong ang pabor ang inyong lingkod sa inyong MG mata at ipinakita ninyo ang malaking awa sa pagligtas sa aking buhay. Ngunit hindi ko kayang tumakbo papunta sa MG bundok, sapagkat maabutan ako ang kalamidad at ako'y mamamatay. Tingnan ninyo,
Naroon ang isang maliit na lungsod na sapat na malapit upang makatakas ako. Pahintulutan ninyo akong tumakbo papunta roon at ang aking buhay ay maliligtas. Pumayag ang MG Anghel sa kahilingan ni Lot. Sige, pinagbigyan kita sa kahilingang ito. Hindi ko wawasakin ang lungsod ng Zoar na iyong binanggit. Ngunit magmadali ka, sapagkat wala kaming magagawa hanggang makarating ka roon. Kaya't ang malit na lungsod ay tinawag na Zoar, na nanggahulugang malit. Pagdating ni Lot at ang kanyang pamilya sa Zoar, pinaulanan ang Panginunang asupre at apoy ang Sodoma at Gomora. Ganap na winasak ang MG lungsod, lahat ang naninirahan dun, at ang MG halaman sa paligid. Ito'y isang ganap na pagkawasak, isang matinding paghuhusga sa kasamaan ng MG lungsod na ito. Habang tumatakas, ang asawa ni Lot, na sumuway sa utos ng MG Anghel at lumingon pabalik, ay naging isang haliging asin. Ang pagkilos na itong pagsuway ay isang malungkot na palalang MG resultang hindi pagsunod sa MG banal na tagubilin. Kinabukasan, si Abraham ay pumunta sa lugar kung saan siya nakipag-usap sa Panginoon. Tumingin sa Sodoma at Gomora at sa buong lambak, nakita niya ang usok na umakyat mula sa lupa na parang usok ang pugon. Ang tanawin ay nakapanggingilabot, isang patunayang paghuhusga ang Diyos. Sa kabilang pagkawasak, naalalang Diyos si Abraham at iniligtas si Lot. Inilabas siya mula sa kalamidad na nagwasak sa MG lungsod na kanyang tinitirhan. Ang aksyon na itong gawa ay nagpapakita ang kahalagahan ng pagsusumamo ni Abraham at ang katapatan ng Diyos sa kanyang MG pangako. Ang bahagyang kuwentong ito ay nagha-highlight sa pagkapurahan at bigat ng sitwasyon. Ang pag-alinlangan ni Lot, ang agarang paghuhusga sa Sodoma at Gomora, at ang malungkot na pagkakabagon ng asawa ni Lot sa isang haliging asin ay MGA elemento na nagpapaisip sa atin tungkol sa pagsunod, awa, at katarunggang banal. Ang salaysay na ito ay nagtatanong kung paano tayo tumutugon sa MGA babala at tagubilin na natatanggap natin. Handa ba tayong kumilos ng mabilis at sundin ang MGA direksyon na ibinibigay sa atin o nag-atubili tayo at lumilinggon pabalik, nakatali sa iniwan natin? Pagkatapos ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora, sina Lot at ang kanyang dalawang anak na babae ay naghanap ng kanlungan sa MG bundok. Hiniling nila na manatili sa Zoar, ngunit natakot si Lot na manatili sa lungsod, marahil dahil sa kalapitan sa pagkawasak o dahil natatakot na baka maging target din ng galit ng Diyos ang Zoar. Kaya't siya at ang kanyang MG anak na babae ay lumipat sa isang kuweba sa MG bundok. Isang ligtas ngunit nakahiwalay na lugar. Sa pag-isa, ang MG anak na babae ni Lot ay naharap sa isang krisis na eksistensyal. Walang MG lalaki sa paligid at naniniwalang-wala ng ibang pagkakataon upang ipagpatuloy ang kanilang lahi. Gumawa sila ng isang desisyong desperado at moral na tanongin. Ang pangganay na anak na babae, na napansin ang sitwasyon, ay nagsabi sa kanyang kapatid, "Mag-isa lang ang ating pamilya dito. Matanda na ang ating ama at walang MG lalaki sa rehiyong ito upang magpakasal sa atin at bigyan tayo ng MG anak ayon sa kaugalian. Painumin natin ang ating amang galak at mahiga tayo sa kanya upang mapanatili natin ang lahi ang ating ama." At sa gayon, isang gabi, pinainom nila si Lot ang galak hanggang sa siya'y malasing. Sinamantala ang pagkakataon, humiga ang pangganay na anak na babae sa kanya. Si Lot, lubos na lasing, ay hindi namalayan nang siya ay pumasok sa kamaw nang siya ay bumangon kinaumagahan. Kinabukasan ng gabi, inulit nila ang plano. Muli nilang pinainom si Lot at sa pagkakataong ito, ang bunsong anak na babae ang humiga sa kanya. Muli, hindi namalayan ni Lot ang anuman dahil sa epektong alak. Kaya't kapwa MG anak na babae ni Lot ay nagdalang tao mula sa kanilang sariling ama. Ang pangganay na anak na babae ay nangganak ang isang anak na lalaki at pinanggalanan siyang Moab, na nanggahulugang mula sa ama. Si Moab ang naging ninunong MG Moabita. Ang bunsong anak na babae ay nangganak din ng isang anak na lalaki, na pinanggalanang Benami, na nanggahulugang anak ang aking kamag-anak. Si Benami ang naging ninunong MG Amonita. Ang dalawang taong ito, ang MG Moabita at ang MG Amonita, ay naging MG karatig na bansa at madalas na MG kawayang Israel. Ang madilim na episodyong ito ay nagpapakita kung paano patuloy na nakapekto
Ang impluensyang Sodoma sa MG anak na babae ni Lot, kahit na pagkatapos ang pagkawasakang lungsod. Ang kanilang desisyon na painumin at matulog sa kanilang ama, kahit na nanggaling sa kawalan ng pag-asa, ay nagpapakita ng moral na pagkasira na kanilang nasaksihan. Ang kuweba, na dapat sana ay maging isang lugar ng kanlungan, ay naging tagpuan ng isang aktong incest na magpapalala sa alalang Sodoma at Gomora. Ang bahaging kuwentong ito ay nagpapaisip sa atin tungkol sa MG pang matagalang epekto ng kasalanan at ang negatibong impluensya. Kahit na nailigtas mula sa pagkawasak, hindi tuluyang nakatakas ang MG anak na babae ni Lot sa sirang pag-iisip na kanilang nakuha sa Sodoma. Ang kanilang MG kilos ay isang patutu kung paano ang kultura sa ating paligid ay maring hubugin ang ating MG desisyon at MG halaga. Madalas sa MG parang hindi natin namamalayan. Sa pagtingin natin sa salisay na ito, tayo ay naatas na isaalang-galang kung paano ang ating sariling MG pagpili at kapaligiran ay nakaapekto sa atin. Tayo ba ay napapalibutan ang MG halagang nakapagpapatibay at nagpapalakas ang ating moralidad? O pinapayagan nating ang MG negatibong impluensya ang magdala sa atin sa MG mapangganib na landas? Ang kwento ni Lot at MG lungsod ng Sodoma at Gomora ay isa sa MG pinakakomplikado at malalim na salaysay sa Biblia. Puno ang MG aral tungkol sa moralidad, katarungan, awa, at MG bunga ang ating MG pagpili. Mula sa kagandahang loob ni Abraham, sa panggakong banal kay Sarah, sa pagsusumamo para sa Sodoma, sa pagkawasak ang lungsod at pagtakas ni Lot, hanggang sa trahedyang episodyo ng incest ng MG anak ni Lot. Bawat bahagi ay nagalok ang makapangyarihang MG pagninilay. Ang pagsusumamo ni Abraham ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng paghahanap ang gawang Diyos kahit sa MG sitwasyong tila walang pag-asa. Si Abraham na may malalim na pananampalataya at habag ay nagpapakita sa atin na posible ang makipag-usap sa Diyos at magmakawa para sa iba. Ito ay sumasalamin sa ideya na dapat tayong magmalasakit sa katarungan at kaligtasan ng lahat, anuman ang kanilang MG gawin. Ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora, sa kabilang banda, ay nagpapakitang bigat ang kasalanan at ang katarungan ang Diyos. Ang tinding paghuhusga ay nagsisilbing babala laban sa moral na pagkasira at paghihimagsik laban sa MG banal na halaga. Gayunpaman, ang pagliligtas kay Lot ay nagpapakita na ang Diyos ay mawain din at handang iligtas ang MG nagsisisi at humahanap ang kanlungan sa Kanya. Ang huling episodyo ang kuwento kung saan ang MG anak na babae ni Lot ay nakagawang incest ay isang madilim na paalala kung paano ang kultura sa ating paligid ay maaaring malalim na makaapekto sa atin. Kahit na pagkatapos ang pagkawasak ng Sodoma, ang MG sirang halagang lungsod ay patuloy na nakaapekto sa MG desisyon ng MG anak na babae ni Lot. Ito'y nag-anyaya sa atin na pag-isipan ang kahalagahan ang pagpili ang ating kapaligiran at MG kasama ng may karunungan at ang pakikipaglaban sa MG negatibong impluensya na maring magpabago sa ating MG halaga at MG kilos. Tandaan natin na sa kabila ang MG hamon at tukso na kinakaharap natin, laging may posibilidad ang pagtubos at pagbabago. Ang kuwento ni Lot ay isang babala, ngunit isa ring mensaheng pag-asa. Maaari tayong matuto mula sa MG pagkakamali ang nakaraan at maghanap ang buhay na puno ang integridad at pananampalataya, nagtitiwala sa awa at katarungan ng Diyos. Nagustuhan mo ba ang MG revelasyon na ito? At paano kung sabihin ko sa iyo na marami pang dapat tuklasin? Mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang MG notification upang hindi mapalampas ang anumang eksklusibong content. I-like, mag-comment, at ibahagi ang iyong MG impresyon. At maghanda para sa higit pang MG misteryo at aral sa susunod na video. Hanggang sa muli.